in observance of the Lenten season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas sa ika-11 ng umaga. Araw ng Sabado, ika-28 sa buwan ng Marso, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Buong kababaang loob na tinanggap ni Bishop-elect Gerardo Saco Jr. Ang kanyang pagkatalaga bilang bagong obispo ng Diocese ng Tagbilaran. Kasabay ng panindigang ito ay tugon sa tawag ng Diyos at hindi personal na hangarin. Bagamat nangamba at may pag-aalinlangan, sinabi ni Father Saco na sa pamamagitan ng panalangin ay naging malinaw ang direksyon ng kanyang bukasyon, kaya't buong puso niyang niyakap ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng simbahan. Binigyan din niya na ang pagtanggap sa tungkulin ay hindi nakabatay sa sariling kakayahan, kundi sa pananalig sa Diyos ang magbibigay ng lakas at biyaya upang magampanan ng tungkulin bilang pastol ng diocese. Iginit din ni Bishop-elect Saco na ang pagiging obispo ay hindi isang parangal, kundi isang panawagan sa paglilingkod lalo sa mga may hirap, sa mga nangangailangan ng lakas loob at sa paggabay sa mga mananampalataya. Humiling si Bishop-elect Saco ng panalangin mula sa mga mananampalataya upang manatili siyang tapat sa kanyang misyon at nanawagan ng pakikiisa mula sa mga pari at buong komunidad upang mapalalim ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa loob ng diocese. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon. Ako inyong kapanalig, Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Araw-araw. Ang programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Magandang umaga po mga kapanalig, Sabado po at itong palatuntunang Veritas. Ang inyong lingkod si Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyan pong rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Ito po yung simbahang mas kilala sa pangalang EDSA Shrine. Katapat po ito ng isang mall dito po sa kanto ng EDSA Avenue at saka Ortigas Avenue. Mga kapanalig, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo mainit na at yung pong mga issue din sa ating lipunan ay mainit na mainit. Kaya ang pag-uusapan po natin dito ay Earth Hour. Okay? At ang umagang ito ay bibigay daan sa panayam po natin sa isang natatanging siya ang kumbaga director, national director ng Worldwide Fund for Nature, Philippines Earth Hour. Siya po ay si Attorney Angela Gia Ibay. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Gia. Makalikasang umaga po, Reverend Father. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Okay. Ang pangalan ko po ay Father Jerome Ceciliano. Okay. So magandang umaga sa iyo ulit, Attorney Angela o Gia. Okay, maganda yung bati mo, makakalikasang umaga ha. Okay, so ano po ba itong, magpakilala ka muna, Attorney. Ano ba itong Worldwide Fund for Nature? Oo. Nang unang sa lahat, maraming salamat po sa paanyaya dito, makasama po kayo dito sa programa. Ako po si Attorney Gia Ibay, ako po yung head ng Climate and Energy Program ng Worldwide Fund for Nature Philippines or WWF Philippines, at ako rin po ang National Director ng Earth Hour Philippines po. Okay, ano po bang ginagawa nitong organization po ninyo? So ang WWF po ay part po ng WWF International Network, kami ay isang environmental conservation organization. Matagal na po kami dito sa Pilipinas, more than 25 years, and globally more than 60 years old na po. Pero ang gawain po namin ay hindi lang conservation po ng mga species, pero ang mga ginagawa po namin malawak na rin po. So on sustainable consumption and production, we work on habitats and wildlife. Ang energy transition po, kung saan nakapaloob sa programa na hinahawakan ko,
Yan po yung energy, looking at low carbon cities, sustainable cities, as well as promoting energy efficiency and renewable energy. At may trabaho rin po kami in terms of sustainable food production. Pero ang Earth Hour po isa pa ring programa po under WWF na kung saan talagang hinihikayat namin ang mga tao na hindi lang magpatay ng ilaw nila or their non-essential lights and appliances for 1 hour, but really to go beyond the hour po para makatulong po sa ating planeta. Okay, ano po ba yung tulong na nais nyo makuha sa planeta? Okay, kapag halimbawa ho, nag-switch off sila kasi magandang maigi ng mga kababayan natin. Oo, no, salamat sa tanong. Kasi siguro hindi alam ng lahat or meron rin nakakaalam na dahil nararamdaman na rin natin ang pagbabago po ng klima. Nararamdaman natin hindi lang sa init ng araw na mukhang every year umiinit lalo ang mundo natin. Pero dito ang epekto po sa Pilipinas, nagkakaroon po tayo ng mas malakas na mga bagyo. At kung hindi man bagyo, mas dumadami po yung ulan at nakakabahala po yan. Yan po ay nadudulot po kung titingnan natin ang siyensya, yung tinatawag na global warming. Kasi ang global warming po ay nangyayari dahil dumadami na po yung emisyon na nanggagaling po sa mga aktibidades rin ng tao. Na nag-create po ng emisyon na nakakadulot po ng init sa ating planeta. So kung yung action po rin ng ng tao nagdudulot ng problema, action rin naman po natin ang makatulong po sa ating planeta para hindi lalo siyang uminit at hindi rin nakakabahala po yung epekto niya sa ating mga communities. Attorney, ano ba yung emission pinag-uusapan natin dito? Carbon? Ano ba yan? Opo, malaki po dyan carbon emissions. Kasi po, lalo na po sa paggamit po natin ng enerhiya tulad ng, kasi ginagamit po natin yung pagsusunog po ng oil, coal, and gas. And pag nasusunog po yan, malaking parte po ng pagsunog niya nagdudulot po ng emission, lalo na carbon. Pero madami pa hong activities na tinatawag na greenhouse gases na nadudulot, hindi lang carbon. Meron po diyang methane, meron po diyang nitrous oxide. Yan po ay nanggagaling pa ho sa ating mga basura. Pag nagbubulok po yung mga basura natin o kaya sinusunog yung basura, may kaakibat rin po yung emisyon. Even sa pag-produce po ng ating mga pangunahing bilihin like yung rice, mahilig po tayong kumain ng kanin. Pag-produce po niyan meron din kaakibat na na emission. So may mga proseso at pwedeng mga gawin na pwedeng ma-lessen po yung emission na yan para hindi pa tayo nakakadagdag po sa problema. Okay, kapag sinabi natin magsa-switch off tayo ng ating mga appliances o yung mga ilaw, paano ko kumbinsihin yung mga tao na alam niyo kailangan nila yun yung mga nagba-brown out nga ng mga lugar nagrereklamo kaagad, lalo na sobrang init, di ba? So how do you convince them? Siguro hindi naman sa pagko-convince sa kanila na hindi lang yung pagpatay ng 1 oras po na sa gabi na yun. Kasi ang sinasabi po namin sa Earth Hour ang mas importante po bukod dun sa 1 oras na paglahok po dun sa oras mismo ng Earth Hour, but to go beyond the hour, na kada araw meron po tayong choice na gawin para maprotektahan ang ating planeta. Meron po tayong mga pwedeng gawin po na nakakatulong rin po sa ating kalikasan. So yung mga tao po na kung ang challenge po sa kanila dahil sinasabi nga nasa off-grid, ang ginagawa po namin hindi naman lang para sa kanila, para ma-influensya rin yung mga decision makers natin, lalo na sa gobyerno, para rin magbigyan ng kaukulang pansin po yung mga nakukulangan po sa elektrisidad. At sana ang ilalagay po dyan yung mga renewable energy sources para mas mas malinis po, mas affordable at mas madali pong ma-deploy dun sa mga areas na yon. Sa mga taong nandoon po
ang gusto rin namin maisip nila na ang mga action po nila hindi lang naman sa electricity. We're going into the summer months po, no? So sana maisip rin nila na another environmental choice that they can make is really pag-isipan nila yung paggamit po ng tubig, ng resources natin ng tubig dahil hindi ho yan sustainable kung hindi maayos yung paggamit po natin. At maisip rin natin ang ating mga kumbaga yung ating waste. Kasi minsan, hindi natin naiisip na tapon lang tayo dito, tapon doon, pero pag yung kalat na yan, nagsama-sama, may kaakibat rin siyang emisyon pag nabubulok po. So sana, through Earth Hour, gusto naming maipakita sa mga tao na while we're asking people to switch off their lights for that hour, sana after that, mag-switch on naman sila to good habits for the Earth. Okay. Lagi natin napapakinggan yung renewable energy at iba't iba pang mga sources ng energy para at least malinis nga. Meron na rin mga batas dyan. How come that it's always a call? Matagal na pinag-uusapan yan. It's always a call and it seems that parang hindi naman ito na-implement. Ano ba ang kulang? Ano ba yung gaps para magawa yan? Tama ka dyan, Father, no? Parang lagi-lagi na lang yan ang tinatawag natin sa ating gobyerno. Bagamat may mga progress naman na nangyayari, na nakikita na rin tayong mga areas kung saan na-develop na po yung renewable energy tulad ng solar. May mga lugar po na may mga wind farms na nagagamit. Tapos syempre may geothermal po tayo sa ating bansa. Parang kulang pa rin. At ang sinasabi nga ng DOE, meron naman plano. Pero ang gusto namin, sana mas maging ambisyon po yung plano natin. Kasi alam natin na mas dumadami, hindi lang mas dumadami yung nangangailangan, pero yung renewable energy po dito sa ating bansa, napakarami po, malaki ang potensyal. At kung titingnan naman natin yung cost ng renewable energy, bumababa na rin ho siya at nagiging mas affordable. So I think kailangan lang talaga ng mas unified na direction ng ating gobyerno na mas para mag-transition tayo away from fossil fuel at mas mapaigting po ang paggamit ng renewable energy as well as yung individual na measures po na pwedeng natin gawin in terms of energy efficiency and energy conservation po. Okay, para po sa kaalaman na mas nakararami, ano ba yung mga renewable energy sources? Magbanggit nga po tayo. Oo, no? So, si DOE, sinasabi niya, ang Philippines, very blessed. We have what they call, ang sabi nila, big show. So, para mas madaling makuha ng mga kababayan natin, no? Ang big show. So, big, BI, biomass, G for geothermal, S for solar, H for hydro, O for oceans, tsaka W for wind. So lahat po yan na renewable energy sources na makikita po dito sa ating bansa. At bihira lang na ganyan, no? Hindi lahat ng bansa may lahat ng renewable energy sources meron sila. So I think mas mainam talaga na makapitalize po natin tong paggamit nitong renewable energy sources kasi hindi naman natin kailangang angkatin po yung renewable energy source. So pag na-develop na pa yung RE mga facilities na yan, patuloy na nagiging sustainable ng ating enerhiya dito sa bansa. Kung mas Okay, binanggit mo na yung mga sources na yan, na sabi mo nga, hitik tayo, meron tayo niyan, hindi naman tayo nagkukulang. Yung tinanong ko sa iyo kanina, ano yung gap? Bakit hindi nagagawa ito? Bakit hindi nakukultivate? Bakit hindi napapakinabangan para, makatulong tayo sa kalikasan at yung mga kababayan natin matulungan din kasi sabi ninyo mapapababa mo mapapababa nito ang cost ng ng enerhiya. Sige, bakit? Ano ba yung gap? Implementation gap, policy gap, ano? Well, Father, talagang implementation gap ang challenge natin. Ang sinasabi na meron naman tayong batas, may renewable energy law, may plano ang DOE at meron pa silang target on renewable energy share na 35% nga raw dapat ng energy mix natin, ng power generation mix natin ay dapat galing sa renewable energy by 2030 at tataas pa raw yan to 50%. Pero ang sinasabi po namin, bakit may mga barriers pa rin? At yan ang talagang tinitingnan po ngayon, yung mga barriers. Kasama ho dyan yung sinasabing challenge in terms of financing, challenge rin po in terms of siting, kung saan ilalagay,
Minsan rin kasi ho, yung mga sources natin, yung kung saan nilalagay po yung planta o kaya yung farm, sabihin mo na, merong mga private sector pa na kakailanganin pong kausapin. At ang sabi rin ng DOE kasi yung mga developers natin ay hindi naman ng gobyerno ang nagde-develop, nasa private sector po yan. So talagang hinihikayat rin naman namin ang private sector na talagang tingnan at gawing mas mainam po na pag-develop po ng RE. In the meantime, kinakausap rin po namin hindi lang yung national government, pero yung mga local governments rin po natin. Kasi minsan makakatulong rin yung mga local governments natin pagbigay ng insentibo para mas dumami pa ang pumasok po na mag-i-invest on renewable energy. Kasi ang isa po diyang classic yung sa solar. Mga lahat tayo, kung nakatira ka sa isang bahay o kaya ang isang pabrika, may bubong po yan. Pwede pong gamitin ho yan later na kung mararapatin po na maayos, pwedeng gamitin yan for solar rooftop. So madami rin pong paraan. Pero talaga, Father, ang challenge natin is sa implementation. Merong nangyayari pero mabagal ang pag-usad. Okay, mamaya po pagbalik natin, magpapakilala tayo. Pero tatanungin ko kayo, magbigay nga po tayo ng, a picture of what is really happening in the Philippines. Hindi lang yung doon sa pag-i-implement nitong polisiya about renewable energy. Pero gaano ba kalala talaga yung sitwasyon? Minsan we think globally, di ba? Nakikita natin yan sa mga studies. But dito sa Pilipinas, gaano ba kalala yan? At bakit kinakailangan na magkaroon ng urgency ang mga Pilipino para ma-arrest natin yung ganitong situation? Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Daddy, mag-switch off din po ba tayo ng ilaw sa bahay? Oo anak, switch off mo na rin ang ibang appliances. Di mo na tayo gagamit ng kuryente for 1 hour. Happy Earth Hour, Daddy! Happy Earth Hour din anak. Kapanalig, ngayong Sabado, Marso 28, tayo'y makiisa sa Earth Hour 2026. Sa loob ng 1 oras, hinihikayat ang lahat sa mga kabahayan at opisina na magpatay ng ilaw at mga electrical equipment para makatulong sa ating kalikasan laban sa epekto ng global warming. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritasan. Okay mga kapanalig, tutuloy-tuloy po natin ang talakayan patungkol po dito sa gaganaping Earth Hour. Ngayon pong araw na to, March 28. Kasalukuyan po natin na napapakinggan si Atty. Gia Ibay. Okay, Atty. Gia. Gia ba o Gia? Gia? Gia po. Okay, sige Atty. Okay, ano ba? Kasi minsan alam mo kaya tinatanong ko 'yan. Dahil ang mga tao, parang kapag wala silang masyadong awareness, ano ba talaga yung adverse impact nito? Parang baliwala eh. Pero kapag nakita nila, malala pala. Baka sakaling mapukaw yung kanilang damdamin at pabuksan yung kanilang isipan na dapat pala talaga gumagawa tayo nito. So, gaano ba katindi yung sinasabi nating epekto nitong global warming? Ano ba yung epekto talaga nito? Ma-realize lang ng bawat isa sa panayam na to. Okay, sige. Oo, no? Tama po yung tanong nyo, Father Jerome. Kasi in fact, kung tutuusin po ang pagbabago ng klima na galing po sa global warming po, nagiging personal na ho yan. Lahat na tayo talagang nararamdaman na niya. Nararamdaman natin hindi lang yung init, nararamdaman natin yung mga yung madaming pag-ulan, at naapektuhan po ang ating kabuhayan, naapektuhan po ang para sa mga estudyante, kung saan sila papasok, ganyan. So I think yung mga tao talagang siguro ang kailangan lang ay makita nila yung connection. Kasi nararamdaman nila at ang hindi nila siguro naiintindihan na lalala pa rin ho yan. Kung ngayon pa lang ay nararamdaman na po natin yung mga epekto po ng pagbabago ng klima at kung hindi natin gagawin yung kailangan gawin para ibsan po yung
pag-increase ng temperatura na nagke-create po ng global warming, lalo pa lalala po yung mga mararamdaman natin. Ang mga nakikita po ng siyensya po dyan is that kasi kailangan po na ang temperatura globally po, no, na hindi siya umabot sa increase ng temperature ng 1.5 degrees. Yan ang sinasabi po ng dapat hindi umabot doon at hindi lumampas. Pag lumampas yun ang tinatawag po na posibleng mangyari po na tinatawag na runaway climate change. Kumbaga hindi na natin maibabalik sa dati. Kumbaga ngayon may posibilidad pa na pwede pang bumaba ang temperature at bumalik pa ho sa dating mga nung una pang panahon, mga few years ago, mga 20, 30 years ago na hindi talaga nagkakaroon ng problema tayo sa pagbabago ng klima. Pero ngayon, nasa 1.1 or 1.2 degrees increase na po tayo at nakakabahala. Posible po dyan ang mangyari yung mga bahura natin o yung coastal ecosystems natin, yung coral reefs, pwede po yung mamatay totally ho. At alam natin na madami sa ating mga kababayan, as an archaeologic country, most of us, we eat fish, we get seafood. Lahat yan namumuhay po sa ating mga bahura, sa ating mga coastal areas. Once uminit po yung temperatura ng mundo, may effect po yan sa init ng tubig sa ating mga karagatan at may epekto yan sa ating mga coastal areas. Isa lang yan na example at ang sabi ng siyensya na kung uminit pa ang temperatura, yan yung mga isa sa mga talagang critical. At hindi lang yan na makikita natin, Father, no sa ating agriculture. May mga tinatanim na pag sobrang init na hindi kakayanin. Kaya tinitingnan ngayon ng mga sa agrikultura, ano ba yung mga drought resistant na mga or temperature resistant na crops na pwedeng maitanim. And oftentimes, yung ginagawa nila, naglalagay sila ng mga inputs na baka naman nakakabahala po doon sa ating mga lupain, no? So, and then, kung sa pag-init po ng mundo, sa atin ang epekto dito malaking mga yung mga typhoon po natin. Pero minsan hindi nakikita natin kung hindi titingnan niyo sa pattern po ng mga typhoons natin, minsan hindi siya dumadaan doon sa mga dati na nakakaranas ako. So baga nagiging unpredictable na ho siya. So for those who are in the agriculture sector na you rely on predictability po kung saan darating yung ulan at kakailanganin yan para sa irigasyon, nagiging problema ho yan. So may mga areas po na there's absolutely more rain while there's areas naman po na wala naman, talagang tuyong-tuyo, nakakailanganin. So, talagang yung ang nangyayari sa global warming, ang ginagawa po niya nagiging unpredictable na po ang ating klima. At yun ang magiging challenge natin kasi paano po tayo mag-a-adapt po ho dyan. Kaya ang isang hinihikayat po sa ating lahat na even globally, especially sa mga malalaking bansa, na mag-reduce po sila ng emisyon para hindi po talaga dumami yung emission at lalong uminit po yung mundo. Well, can this still be arrested? Yung ganyan na sabi natin pag-iinit ng mundo, yung emission na yan. Sa mga mumunting ginagawa na to globally siguro, yung Earth or global naman yan. May scientific basis ba para sabihin na nakakatulong yan? Para ma-arrest mo pa itong global warming na to? Tama yung tanong nyo, no? Meron naman po. In fact po, meron pong body of scientists, different kinds of fields po, no? Hindi lang yung hard science, pati social science. Meron po silang tinatawag na assessment report on climate change. So nasa 6 assessment report, they're ongoing na po yung 7th assessment report. At sinasabi nila, at na-release lang to noong 2023, 2024 po na may may posibilidad pa rin na ma-arrest po to, na pwede pa rin tayong bumalik. Yun lang, lumiliit na yung, kumbaga, the window is closing. Lumiliit na po yung yung space for us to maneuver kung we continue as business as usual. So kaya nagkakaroon po talaga ng urgency na the more we can act, the more we can be able to do positively for our environment, the more na maibsan po natin yung epekto po na mararanasan natin, because climate change is going to is happening already,
and will happen kung kung hindi tayo mag-act already. Oh, you mentioned about its impacts on agriculture, for example. Itong ano na to, itong impact na to, of course, it's going to resonate more sa mga nasa agricultural sector. Pero gusto natin na mahimay-himay kasi baka iniisip ng mga kababayan natin, mga magsasaka lang, ang maapektuhan nito. Pero in the long run, kasi may domino effect yan, kapag affected yung production, affected din syempre yung tayo na kumbaga naghihintay sa produksyon, di ba? So yun ang gusto kong maintindihan sana ng ating mga kababayan dahil alam mo pag sinabi mong Earth Hour, parang ano yan minsan yung mga kababayan natin lutang Parang it hits home when they are actually affected by it, di ba? Pag personal. Kaya yung mga yung ano natin, yung discussion, gusto ko na patumbok sa ano ba talagang ako ordinaryong mamamayan, affected ka dito, dapat mabanggit natin yon, di ba? Otherwise, wala lang. Parang wala lang. Sorry for that, Pero yun ang nakikita ko Sige, attorney. Go. Tama lang Father, Father Jerome, na in fact, kaya sinabi ko lang kanina na climate change is personal. It really is already because we are already feeling it. And since we're feeling it at alam natin na mas lalala pa siya, dapat mag-act tayo, di ba? So Earth Hour really is like a platform po for us to remind ourselves na we can actually do something. Kasi kadalasan may mga tao rin na parang feeling nila paralyzed na kami. Ay, gobyerno lang ang pwedeng gumalaw dyan. Ay, yung mga malalaki, may pera lang, may kaya lang. Pero sinasabi namin sa Earth Hour po, kayo mismo, wherever you are, kung ano man ang ginagawa nyo, meron po kayong power of choice that pwedeng yung gawin sa isang oras na pwedeng makatulong yon. At kung lahat-lahat po tayo, sama-sama po, gagawin po natin yan, mas malaking impact po. And whether in fact it's on your energy choice, or whether in fact dun sa tubig, sa paggamit ng tubig at konsumo ng tubig, o even dun sa pagkain po, lahat po yan, pag sinagsama-sama natin yung mga action natin, talagang kung gagawin natin, iniisip natin na makakatulong ba to sa ating planeta, magagawa natin ito at makakatulong pa sa atin mismo, yung future po natin. Kasi by protecting our planet, by protecting nature, we're also protecting ourselves and making ourselves more resilient to whatever comes later on in life. So, yung gusto naming sabihin na sa Earth Hour, I mean, isipin nyo lang, isang oras lang yan. And then, on a day-to-day basis, pwede nyong gawin, di ba, na maganda para sa planeta. Hindi kailangan grande Yung mga kanina pinag-usapan namin, renewable energy, madami rin kasi nagsasabi, medyo mahal yan. Hindi naman namin kaya, di ba? Or gobyerno lang dapat ang nag-aano dyan. But we can tell people na, okay, hindi nyo kaya renewable, pwede nyo sabihin o pwede nyo i-promote, sabihin sa mga kasama ninyo, sige, i-promote natin yan. You can use your voice to ask for it. Hindi kailangan na kayo muna. And then later on, tingnan natin, gawin natin naman yung mga yung mga simple things naman na actionable, like energy efficiency, na pwede nyong gawin sa inyong mga bahay. And then use that as a way to start. Kasi feeling namin po, kailangan mag-umpisa. And then once nag-umpisa na yan, nagiging consistent, pwedeng gawin natin na on a day-to-day basis, pwede tayo magdagdag ng mga other environmental actions na makakatulong po sa ating lahat. Okay, ito reaction, although nasagot mo na naman ito, reaction galing sa texter, galing kay 0918. Good AM po sa inyong lahat. Nais ko lang po iparating sa buong mundo na walang magagawa ang mamamayan kapag ang panggobyerno ay walang pagmamahal sa sariling pangkabuhayang agrikultura. Nang bawat tao ay mangingibabaw na lamang, namumuhay sa korupsyon dahil sa matinding pansarili masasamang pangarap. Yun. Doon nasagot mo na yun. Pero di ba, ganun kagad ng thinking, no? Wala doon magagawa mamamayan. Okay. I-encourage mo siya. Talagang meron talagang pero I'd like to tell people na we always have a choice. We always have the power within our hands to make good informed decisions. And sa amin, yung Earth Hour talaga is something to remind people na kaya natin to. Kaya natin to na pag nagsama-sama po tayo, pwede nating gawin po ito para sa ating planeta. Okay. So, thank you so much. Pero, pag magbabalik muna tayo, quick break na muna tayo, Atty. Gia. Magbabalik po ang Veritasan.
Veritasan. From Metro and Mega Manila to the World Wide Web through broadcast and social media. Ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ng 11:00 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Mga kapanalig, nakakapanayan po natin sa Atty. Gia at pinag-uusapan po natin dito yung Earth Hour. Maganda po yung talakayan na to. At least naiintindihan natin kung bakit kinakailangan na dito sa Earth Hour ay magpatay tayo ng ating mga ilaw. At of course, mahalaga na makita natin yung impact nito personally sa buhay natin. Okay, hindi po gawa-gawa yung global warming. Nakita natin na ang predictability nitong ating climate, at yung tawag natin dito, climate change. At kapag merong unpredictability, of course, paano tayo mag-a-adapt dyan? Nakapakahirap, ika nga. But anyway, Atty. Gia, pwede ba na anyayahan mo po itong mga kababayan po natin at kumbinsihin natin sila na makiisa dito sa mga activities natin sa Earth Hour? Oo, no. Maraming salamat po sa opportunity nito na maka-reach po sa ating mga audience dito sa Veritas 846. Ang Earth Hour po ay mangyayari po ngayong gabi. Ang pinaka-oras po ng pagpatay ng ating mga non-essential lights and appliances po ay 8:30 to 9:30 kung saan man kayo mamayang gabi. Pero kung merong mga gusto nyong pumunta sa mga events, I know across the country mayroong mga events na mangyayari for Earth Hour. Pero yung main switch off po namin nasa Pasig City, who is our host city, dun sa Arcovia. At meron po kaming youth fair na mag-umpisa at 4 o'clock. At yung main program po at 7 o'clock at meron po kaming mga performers doon. Pero beyond that po, we'd like to invite everyone na to go beyond the hour. Kasi mas importante po na kung anong gagawin natin pag nag-turn on uli ang ilaw at 9:30, no? So yung gusto namin sabihin na i-turn on natin ang good habits for Earth, which is the more important thing. At idagdag ko rin po na meron po kaming Earth Hour virtual run na mag-umpisa rin today hanggang April 30. At sana makilahok rin po kayo, John, after Earth Hour which happens tonight. So maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din sa inyo, Atty. Gia. At hopefully yung mga kababayan po natin ay makikiisa hindi lamang sa mga activities na nabanggit mo, pero at least yung pag-switch off man lang, ng kanilang mga appliances, ng kanilang mga ng mga ilaw diyan sa kanilang tahanan. O sana magawa po ito. Thank you so much. Thank you. Salamat po. Okay, yan po mga kapanalig, si Atty. Gia. Gusto nga po natin talaga i-promote ito
Yung nga lang sana naiintindihan po ng ating mga kababayan na meron tayong responsibility na pangalagaan po natin ang ating mundo at ine-emphasize po yan, na underscore na yan. Halimbawa po ni Pope Francis, yun sa kanyang encyclical letter na Laudato Si, napakahalagang bagay na maintindihan din natin yung panawagan ni Pope Francis. Ang tawag niya dito sa mundo is, it is our common home. It is our common home. So ibig sabihin, wag tayo na parang stranger dito sa mundo, na ituturing natin ito na, alam mo, na parang pinuntahan lang, wala tayong pakialam. Ito ay common home, ibig sabihin, steward din tayo. Kaya kinakailangan natin pangalagaan. Gumawa tayo ng mga napakaraming bagay para ito ay masustain natin, ito ay ma-harness natin, ito ay talagang mahalin natin. So, Laudato Si ni Pope Francis. And of course, si Pope Francis, kinuha niya yung kanyang pangalan kay Saint Francis of Assisi. Sa mga hindi po nakakaalam, si Saint Francis of Assisi ay labis-labis din ang kanyang pagmamahal sa kalikasan. In fact, ang tawag niya dito, Brother Sun, Sister Moon, yung kanyang affinity, closeness sa nature, at yung pangangalaga dito ay napakahalaga. So, hindi lang po siyensya, ika nga, ang meron pong sinasabi at merong obligation para pangalagaan natin itong ating kalikasan. But then it's very important also to note that even the church, with the leaders of the church, with the saints of the church, ando doon ang kanilang commitment na pangalagaan natin ang ating pong mundo. Siguro, yung pong ating existence, limited lang sa appreciation natin sa bahay, sa mga pinupuntahan natin, halimbawa yung mga pinagbabakasyon na natin. But in the long run, itong kawalan ng pangalaga sa kalikasan, it's going to destroy everything that we're enjoying right now. So we need to be cognizant of this reality. Dati-dati, di ba? Meron tayong mga, kumbaga nakikita na, nung bata pa kami, naliligo kami dyan. Nung bata pa kami, talagang yung tubig dyan ay napakalinaw. Diyan pa nga naglalaba. Yung mga magulang namin, habang naglalaba sila, nagtatampisaw kami dyan at naliligo. Pero ngayon, grabe na, polluted na. So nakita natin yung kawalan ng pangalaga. Bakit nagkaroon ng pollution? Kasi tinapunan ng basura. Bakit nagkaroon ng pollution? Doon na pinapaagos, di ba? Yung mga waste, kung saan man ang gagaling yan. So we see that we are lacking in our commitment to protect our common home, our earth. Kaya yung simpleng pagtatapon lang ng basura ay nakakasira yun sa ating kalikasan. Meron tayo mga batas ngayon, yung pong segregation ng degradable, okay, non-biodegradable, yung mga tipong ganon, hindi natin nasusunod. Akala natin, ito ay parang simpleng bagay lang yan walang impact yan. Pero yung siyensya na mismo ang nagsasabi, pati nga simbahan na nagsasabi na meron talagang impact. Meron po talaga na epekto na pagsira nga ito sa ating kalikasan. So, we don't want that to happen. And of course, we're also looking at the future. Di ba? Yung example ko nga kanina, naliligo dati doon sa ilog, ngayon hindi mo na mapaliguan. So, how much more if this is going to be our practice? Yung kawalan ng simpatya, kawalan ng pangalaga, time will come at even our bodies of water, baka wala na rin yan. Diba? Hindi mo na mapapangalagaan. Kaya, maganda rin nga yung siyensya, nakakatulong Yung sinasabi nilang renewable energy, yung STP, yung sewage treatment plant, mga scientific na yan. At least, nakakapag-adjust din naman yung siyensya, nakakapag-adapt sa mga nangyayari. But then, science should not only adapt, na parang nagre-react lagi, di ba? Sa mga nangyayari, nakagagawa ng tao. But we have to arrest it. Ika nga. Sabi naman kanina ng ating guest ay kaya namang i-arrest Kaya pwede pang pagtulong-tulungan talaga. So, yung consciousness na ito, that we can do something about our common home, about our environment, about our earth, then I think we have to do it. We have to do it.
So again, I'd like to emphasize, Pope Francis, in his Laudato Si, St. Francis of Assisi, okay, ando doon ang kanilang, pagpapromote ng pangangalaga sa ating mundo na ginagalawan. And then, ang dami pang mga santo dyan, na ganun din ang kanilang mga sinasabi. But I'd like to just, reinforce the idea that in the church, okay, we are very much concerned about the future of the earth. And I'm not only talking about itong yung wars, yung corruption, but then yung degradation na ginagawa sa natural habitat natin. So again, the church is fully committed to promoting, okay, a clean environment, and we are duty bound as Christians to promote it and to do something about it. Okay, magbabalik po ulit ang Veritasan. Veritasan. Ang banal na oras, Earth Hour 2026. Give an hour for Earth. Batay sa encyclical letter na Laudato Si, lahat tayo ay maaaring makibahagi at maging instrumento ng Panginoon sa pagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan batay sa ating sariling kultura, karanasan at talento. Dahil dito, ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ay muling nag-aanyayang makiisa sa isang oras na pagpatay ng ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi at makibahagi sa 2 oras na pagdinilay para sa kalikasan. Ang banal na oras, Earth Hour 2026. Give an hour for Earth. Ngayong Sabado, March 28, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, The Veritas 846 Special. Makinig. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Daddy, mag-switch off din po ba tayo ng ilaw sa bahay? Oo anak, switch off mo na rin ang ibang appliances. Di mo na tayo gagamit ng kuryente for 1 hour. 5, 4, 3, 2, 1, switch off! Happy Earth Hour, Daddy! Happy Earth Hour din anak. Kapanalig, ngayong Sabado, Marso 28, tayo makiisa sa Earth Hour 2026. Sa loob ng 1 oras, hinihikayat ang lahat sa mga kabahayan at opisina na magpatay ng ilaw at mga electrical equipment para makatulong sa ating kalikasan laban sa epekto ng global warming. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang mga mahihirap ay mahal ng Diyos, kaya mahalagang mahalin at tulungan sila tulad ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Mapalad ang mahabagin sapagkat kahahagan sila ng Diyos. Ito ang layunin ng Alay Kapwa upang maipaabot ang pagtulong sa mga kapanalig na nangangailangan ng ating pagmamalasakit. Makibahagi sa Caritas Manila Alay Kapwa Telethon 2026. Ang inyong mga biyaya ay para sa mahihirap at naapektuhan ng kalamidad. Caritas Manila Alay Kapwa Telethon 2026. Ngayong March 30, Holy Monday, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, dito sa Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Para sa inyong tulong o donasyon, makipag-ugnayan sa Caritas Manila sa numerong 8562-0020 hanggang 25 o magpadala ng mensahe sa Veritas Text Line 0918-837-4827 0918-837-4827. Ang susunod na istasyon, ang pangarap ko. Mga kapanalig, lahat yan sa pagbabalik ng FEU Campus Hour Season 13. Kaya abangan ninyo kami ngayong Sabado para sa pagtatapos ng ating samahang nagtatagpo sa iisang istasyon mula 1:00 hanggang alas 2:00 ng hapon sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. FEU Campus Hour, biyaheng Moraita. Hindi humihinto,
dahil kwento mo ang sentro. Veritasan. 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 Mga kapanalig, ito na po tayo, pang huling yugto na po ng ating palatuntunang Veritasan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, every Saturday po yan, except third Saturday, meron po tayong palatuntunan na tumatalakay sa mga maiinit na issue sa lipunan. Mainit, literally speaking, kasi mainit na talagang yun. Okay? Naramdaman na po natin, hindi lamang siguro yung global warming, kundi yung talagang summer na eh. Di ba? Kapag summer naman talagang mainit dito sa Pilipinas na napakatindi ho ng humidity, ika nga. So, ito tayo. Kinakailangan na naman natin na magbukas ng air conditioning units natin. O yung iba pupunta sa beach. Yung nga lang, compounded ang problema. Bakit? Ang mahal-mahal na ngayon ng pamasahe. Mahal na syempre yung mga bilihin. Kasi may domino effect po yan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, langiso ang nagpapagana, 'di ba, sa mga makina na nagpo-produce ito pong mga pagkain natin. So, meron na naman tayong krisis. Kaya yung gobyerno ay gumawa na nga ho, nagdeklara na ng energy crisis. Makakaiba yun eh. Pero yun naman talagang krisis na pinakaharap natin. Dala ng digmaan dyan sa Middle East. Hindi pa ho natin makita kung kailan ba magtatapos ang digmaang ito, but we now know the adverse effects of the war in the Middle East. So, yun lang po ay matinding dagok na sa atin. Kala natin ay napakalayo ng Middle East sa Pilipinas at hindi naman makakarating dito yung kanilang mga ballistic missiles o yung kanilang mga drones. Pero economic crisis ang dulot nito eh. Hindi lang energy crisis. Later on, it's going to be economic crisis in a larger scale. Diba? Kasi binanggit ko nga na yung oil production, kapag halimbawa bumaba yan, o yung supply affected. At kapag walang supply, nako, hindi ko alam kung ano bang pwedeng gawin po natin. This is really going to be a very, very big problem, a huge problem. And I hope the government is doing something about it. Okay, napag-usapan po natin yung pangangalaga sa kalikasan at yung pagpapromote natin ng mga activities para ma-arrest po natin yung mga naging epekto na ng kawalan ho ng pagmamahal sa kalikasan at sa mundo. Sana unti-unti ma-realize ng tao na kailangan maging proactive tayo sa mga gawain po na pagpapromote ng pagmamahal natin sa kalikasan. Ang simbahan, para maintindihan po ninyo, ay very much into, this kind of promotion. Yung Laudato Si na binanggit ko kanina, naging movement po ito. Ang dami hong nagpo-promote ng mga binabanggit ng mga prinsipyo doon sa Laudato Si. So now, they do not only become principles, but these are now being implemented. But sad to say, dahil nga parang very far from home yung ating pong pananaw patungkol dito, because we are so focused on the day-to-day needs, parang doon lang umiikot yung mundo natin, yung buhay natin, and we simply forget that there is a greater concern that we need to focus on. And what is that? Ito nga, napangangalaga natin sa ating, sa mundo na meron tayo. Yung pong Earth Hour, ginagawa po yan taon-taon. This is a program ng ating pong mga environmentalists at yung mga scientists. And then, na pinpoint kanina yung kahalagahan nito. Akala natin, this is a simple way of switching off our electricity. Pero sabi ni Atty. Gia kanina, we go beyond that. Sana yung promotion talagang ginagawa natin. And we also specifically talk about the gaps, sa implementation gaps daw. Binanggit niya dito kanina, number 1, yung sourcing, yung funding. Tapos yung siting, yung mga sites. Saan ba? Nako, kapag funding na pinag-uusapan, tama siguro yung sinabi naman ng ating pong texter kanina.
kapag ang gobyerno ay hindi po talaga seryoso sa kanilang gawain, mauuwi lang yan sa corruption. Babanggitin ko na yung isang kongresista, di ba? Nag-try naman na magdala dito ng solar energy. Wala akong nangyari eh. Hindi nga ako natin nakalkal kung ano ba talaga yung detalye dito. Pinipilit po natin maintindihan yung mga kaakibat na issue. But then again, nagpayaman lang yata yung congressman na yun based on reports. Okay, so ang ano lang, parang nakakalungkot lang that they were given the opportunity to do something and yet they failed on that regard. Parang sinira nila tiwala ng taong bayan, sinira nila yung tiwala din ng gobyerno sa kanila, o baka naman yung gobyerno kumita din, di ba? So there's always, an assumption that conduit pa yata gobyerno dito eh. Baka naman yung mga bilyon-bilyon na yan nagatian lang yung proponent ng proyekto at saka yung mga ilang tao diyan sa gobyerno. So it's really sad. So corruption is also affecting our fight against, environmental degradation, global warming. Meron ng batas, kapag walang implementation nito, paano? Hindi tayo naninisi. Pero yung nga lang, yung kaakibat na pagpapromote din ng pangangalaga sa ating kalikasan, tutukan din natin yung nangyayaring corruption. Malaking bagay ho ito eh. Halimbawa, yung mga pagbaha. Ano bang naging dulot ng pagbaha? Patay. Namatay yung mga kababayan natin. Bakit nagkaroon ng mga pagbaha? Kasi yung mga dapat na inaayos sila na magiging daluyan sana ng tubig baha, hindi naman nila inayos. Ghost project, substandard, materials. Di ba? So, kapag tiningnan lang natin yung isang problema, we don't see it in a very isolated, parang picture na yun lang ang problema, siya lang ang problema, ito lang ang problema. When we analyze it, salasalabat pala yun eh. Yung pala ay nagbabranch out at connected din pala sa iba pang mga issue. Di ba? We're talking about flood control projects. Sana ay nakatulong yon. And yet, tiningnan lang natin siguro flood control project na walang epekto sa kalikasan. Meron. Unang-una, yung tubig, wala na. Hindi mo na makontrol. Rumaragas ang tubig. Ano ngayon naging epekto niyan? Patay yung mga kababayan natin. Kung hindi man namatay yung mga kababayan natin, ari-arian nila, nawasak, naubos, nasira. Yung ilang mga kababayan natin, ando doon sa kanilang bubong. Epekto din yan ng global warming. The unpredictability of it all. So, we Filipinos should be wise enough to realize that these are all interconnected. So, we don't look at it in isolation. Earth hour, ganito lang yan. Yun lang para mabawasan natin yung init. No. Ang dami pa palang epekto niyan sa pamumuhay natin. Yun ang gusto ko sana na makita natin bilang mga Pilipino. That it's creating an impact because all of these are interconnected. Yung impact na yun, sad to say, adverse impact. Kamatayan, pagkasira ng mga, ng ating mga pangkabuhayan. And then, binanggit kanina yung agricultural sector. Akala natin ganun lang. Affected lang dito yung mga magsasaka, yung sektor ng agrikultura, yung mga, kumbaga, involved dyan. Hindi pala, pati yung supply niya, affected din tayo. Kung wala na sila mapuproduce, paano tayo kakain? See? So, these are all, looking at the interconnectedness of everything. Again, we don't want to see things in isolation. Okay? Connected pala yan. Meron talagang parang pagdaloy ng mga issue. At it's a matter of looking at it in its entirety, sa kabuuan. Because if you look at it in isolation, talagang hindi ka maapektuhan. Magtatapon ka pa rin ng basura. Di ba? Hindi ka mag-earth hour na to. Yung carbon emission ganito pa rin. Yun pala, salasalabat na yung nakikreate na problema nito. And it's so unfortunate. Ito naman, nung binanggit ko na ang simbahan, pati ng mga scientists natin, patuloy na nag-i-explain, patuloy na nagpapaliwanag, and the urgency of it all is, manifested. Kita-kita natin. Pero, meron mga nagre-respond positively, meron din naman na parang baliwala. Ito yung madalas kong sinasabi na turo ni St. Thomas Aquinas.
quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Anong ibig sabihin yan? Kahit na may ginawa kang mabuti, kahit na meron kang ipinarating sa kanila, sa mga tao na mabuti, tinuruan mo sila, nagkaroon kayo ng formation, nagkaroon kayo ng information dissemination, nagkaroon ng knowledge transfer, ginawa na. And yet, yung response ng tao dito mahalaga. So, depende pa rin pala yan sa tumatanggap. Kung papaano mo tinanggap, it matters. No, kung binaliwalaan mo yung mga pagtuturo, yung mga challenges, talagang walang magkakaroon, walang magiging epekto yan na maganda dulot sa atin. So, ang ganda ng prinsipyo na yan, ano? Whatever is received according to the mode or manner of the recipient. We mean well. There is a knowledge transfer. No more information gap. Kasi, nagpapaliwanag nga. Pinapahayag sa inyo. But your response to the information is very crucial. So, doon na tayo ngayon. Sa kaso na to na pinag-uusapan natin, kaya may invitation, o sige, mag-switch off naman tayo. O sige, sa gobyerno, itong yung renewable energy, i-harness natin. Ande dito na lahat ng mga sources na yan. Gawin na natin. Para yung ating pagmamahal, yung ating, pagpoprotekta, sa integridad ng ating mundo. Now we are doing it. We are not dilly-dallying about it. Common home. Our earth is our home. Okay? So we are duty-bound to protect it. So panawagan ko ulit po sa mga kababayan po natin, Earth Hour, mamayang gabi, switch off po tayo ng ating mga kuryente. Okay? Mga appliances, mga ilaw, ika nga. Okay, mga kapanalig, bukas naman po ay Palm Sunday na. Start na po ng Holy Week. And I hope that, we are going to have a very meaningful commemoration of the passion, death of Christ. And we have to always acknowledge na ginawa na ito ng ating Panginoon ay para sa ating lahat. Para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Bukas, magsimba. And of course, magdala ng palaspas, magpabless ng mga palaspas. Pero ang palaspas, hindi po yan magdadala ng swerte sa bahay po ninyo. Yan ay nagsisimbolize lang ng ating pakikiisa sa commemoration ng pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem. That is Palm Sunday. Okay, ito po si Father Jerome Ceciliano. Sumainyo ang katotohanan. Yan po, yung mga taga-EDSA Shrine na nagpipilgrimage, ingat po kayo. Sorry, hindi po ako nakasama sa inyo, but then we are praying for you and we want the best for all of you. Have a meaningful pilgrimage po, mga taga-EDSA Shrine. Bye-bye! Happy weekend!